baliwala. Say amen. Yun ay baliwala, mga minamahal. Sapagkat hindi yun ang dahilan bakit ka tinawag ng Panginoon. Yung mabubuti mong gawa, yung kabaitan mo noon, yung pagtulong mo noon sa iyong kapwa, hindi yun ang dahilan bakit ka narito ngayon. Amen? Amen? Kaya ka narito ngayon, ito'y dahil sa habag ng Diyos. Ito'y dahil sa awa ng ating mahal na Panginoon. Kaya we obtain salvation, we earn salvation, mga minamahal. Maangkin natin ang kaligtasan, not in our own good works. Hindi po dahil sa ating mabubuting mga gawa noon, mga minamahal, nang hindi pa po tayo naglilingkod. Dahil baka iniisip natin na kaya tayo tinawag ng Panginoon at inakay sa kanyang gawain dahil mabait tayo noon. Baka iniisip natin, kaya tayo nandito sa gawain noon dahil matulungin tayo noon. Marami tayong ginawang mabuti noon. No, hindi po yun ang basihan bakit ka nandito ngayon. Nandito ka ngayon dahil kinahabagan ka ng Diyos. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ikaw ay naglilingkod ngayon, tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, inakay ng Diyos sa kanyang banal na gawain dahil mga minamahal, naawa sa iyo ang mahal na Panginoon. Amen? Tingnan mo yung kanta kanina, mga minamahal, Mercy Saw Me. Nakita ka ng habag ng Diyos. Kahit hindi ka pa naglilingkod sa Kanya, mga minamahal, pero kinahabagan ka na ng ating pinakamamahal na Panginoon. At ang Diyos mismo ang naghanda ng oras, ang Diyos mismo ang naghanda ng panahon na isang araw maglilingkod ka sa Kanya, isang araw tatanggap ka sa Kanya, isang araw magpupuri ka sa Kanya. Bagamat wala sa iyong bokabularyo, wala sa iyong panaginip, ni sa pangarap, hindi ka nangarap na darating ang araw, maglilingkod ka sa ganitong uri ng pagsamba, ngunit nagulat ka isang araw, nandito ka na, mga minamahal, umiiyak, nagpupuri, umaawit, pumapalakpak, iyong itinataas ang iyong kamay sa pagbibigay luwalhati sa kabanal-banalang Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang sabi rito, salvation is God's grace. It is deliverance from punishment of sin. That is word salvation. Deliverance of punishment of sin. Dahil lahat po tayo ay nakaatang tayo sa matinding kaparusahan, maramdaman sana natin ang matinding puot at galit ng ating mahal na Panginoon. Pero dumating sa atin ang kaligtasan, mga minamahal. At maraming salamat dahil pagdating ng kaligtasan sa atin, hindi natin ito tinanggihan. Amen? Hindi natin reject yung kaligtasan. Say amen? Dahil maraming tao rin-reject ang kaligtasan. Maraming mga tao inaayawan ang kaligtasan. Amen? Kumakatok na sa kanilang sariling pintuan ang kaligtasan. Pero ang kaligtasan ay kanilang tinatanggihan. Inaayawan nila ang kaligtasan. Saan sila napupunta? Ano ang kanilang destinasyon? Kapahamakan. Ang sino mang mag-reject, ang sino mang tumanggi sa kaligtasan na ino-offer ng Panginoon sa kanila, kapahamakan ang hahantungan. Init ng apoy, mga minamahal, kaparusahan na walang katapusang parusa ang kanilang mararanasan to those who rejected the salvation. Amen? At pasalamatan natin ang mahal na Panginoon dahil hindi natin tinanggihan ang kaligtasan. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Salamat sa Panginoon dahil hindi natin reject ang kaligtasan na offer ng ating ito po yung special offer ng ating mahal na Panginoon. Salamat sa Diyos dahil hindi natin ito tinanggihan. Bagkus, inakap natin ng mahigpit ang kaligtasan ito. Amen? Ipinagtrabaho natin ang kaligtasan ng mayroong takot, mayroong panginginig, mga minamahal. Sapagkat alam natin, naunawaan natin na ang kaligtasan ay higit pa sa ginto. Naunawaan natin ang kaligtasan ay higit pa sa anumang kayamanan ibabaw ng lupa. Naunawaan natin ang kaligtasan ay higit pa, mga minamahal, sa diamante. Walang katumbas, walang halaga. Hindi mabibili ang kaligtasan na in-offer ng mahal na Panginoon sa iyo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At nakakalungkot, kung may iilang mananampalataya na hindi po pinapahalaga ng kaligtasan na binibigay ng Panginoon sa kanila. Amen? Alam po ninyo, kapag makita ng Panginoon na hindi nyo pinapahalagan ang kaligtasan na libre at walang bayad na ibinigay ng mahal na Panginoon sa iyo at sa akin, kukunin ito ng mahal na Panginoon sa iyo. Isang araw, kukunin ng kaligtasan na yan na dapat sana ay para sa iyo
at ibibigay doon sa mga taong nagpapahalaga ng kaligtasan. Amen? Ang kaligtasan ay dapat sana hindi para sa atin. Ang kaligtasan ay para sa mga Hudyo. Ngunit dahil tinanggihan ng mga Hudyo ang kaligtasan na dapat sana ay para sa kanila, kinuha ng Panginoon ang kaligtasan ito para sa kanila at ibinigay sa mga hintel. Ngunit sabi ng Biblia, huwag tayong maging palalo, huwag tayong magmayabang sa ating sarili na ang kaligtasan ay nasa atin na. Sabi ng Biblia, mga minamahal, pinutol ang orihinal na sanga, yun po ang mga Israelita. At ikaw na ulibong ligaw. Amen? Idinikit ka ng mahal na Panginoon sa orihinal na puno. Ito'y dahil sa kahabagan, awa ng ating mahal na Panginoon. At pag hindi mo pahalaga ng kaligtasan yan, kukunin ng Panginoon at ibibigay doon sa mga nagpapahalaga. So ang gusto ng Panginoon, makita niya sa kanyang dalawang mata na labis mong pinapahalaga na ang kaligtasan na ibinibigay niya sa iyo, mga minamahal. Dahil tanggapin mo o hindi, ang kaligtasan, walang mawawala sa Panginoon. Ha? Mananatili sa Diyos. Mananatili ang hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Walang mawawala sa Diyos kapag tanggihan mo ang kaligtasan na binibigay niya sa iyo. Ngunit kapag ikaw naman ang tumanggi sa kaligtasan, habag ng Diyos, mga minamahal, napakalaki ng mawawala sa iyo, kapatid. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ulitin natin ang pagbasa, mga minamahal, Ephesians chapter 2, verse 9. Kindly po, mga minamahal. O wag na lang po. Sabi rito, we are saved not because of our own good works. Salvation is a gift, a favor of God to His chosen. Ito'y pabor ng Panginoon para sa kanyang mga pinili. Hindi mo matanggap ang kaligtasan not unless na ikaw ay isa sa mga pinili ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Bible, before the foundation of the world, God chose us. He chose us before the foundation of the world. Hindi pa po itinatag ang pundasyon ng sanlibutan. Pinili ka na ng ating mahal na. Means to say, hindi po magkakilala si nanay, si tatay, si lolo, si lola, mga minamahal, pero pinili ka na ng mahal na Panginoon na maglilingkod ka sa Kanya. Di ba grabing favor ng ating pinakamamahal na Panginoon? Amen? Grabing pabor ng Diyos. Tayo po ay lumalangoy pa sa kasalanan, pero sinet up na ng Diyos kung paano ka maglilingkod sa Kanya. Ito'y hindi gawa ng tao, ito'y gawa ng ating mahal na Panginoon. Titus chapter 3, verse 5. Amen. From the book of Titus, chapter 3, verse 5. Not by work of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Amen. Praise the Lord. Aklat ng Tito, Kapitulo 3, versikulo 5. Na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Malakas na palakpak para sa salita ng malapit. God bless po. Sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Titus chapter 3, verse 5. Not by works of righteousness which we have done. Amen? Hindi sa ating mabubuting mga gawa kaya tayo naligtas. Ang sabi rito, but according to the mercy of the Lord. Tayo po'y narito ngayon dahil kinahabagan tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya kagaya ng sinabi ko, ang habag na ito, ang awa na ito, ang biyayang ito, ng ating mahal na Panginoon, kapag hindi mo pahalagahan, mga minamahal, kukunin ito sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Kapag hindi ka manatili sa Kanyang biyaya, hindi ka manatili sa Kanyang kahabagan, hindi ka manatili sa Kanyang kawaan, mga minamahal, ikaw din naman ay babaliin ng ating mahal na Panginoon. From the book of Romans, kindly, supporting verse natin, chapter 11, verse 22. From the book of Romans, chapter 11, verse 22. Chapter 11, verse 22. Amen. Behold, therefore, the goodness and severity of God on them which fell. Severity, but towards thee.
goodness, if thou continue Amen. in his goodness, otherwise thou also shalt be cut off. Amen. Goodness if we continue in His goodness. Kindly pakibasa sa Tagalog. Praise the Lord. Aklat ng mga taga-Roma, Kapitulo 11, versikulo 22. Masdan mo ang mga kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay nangahulog, datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw ay puputulin. Amen. Amen. Malakas na palakpak ang salita ng Diyos. Unawain nating mainam ang salita ng mahal na Panginoon. Amen. Pag pinahalagan mo ang kaligtasan ay mananatili sa iyo. Pag pinahalagan mo ang awa ng Diyos ay mananatili sa iyo. Pag pahalagan mo ang biyaya ng Diyos, ang biyaya ng Panginoon ay mananatili sa iyo. Kapag pinahalagan mo ang kahabagan, awa ng Panginoon, ito'y mananatili sa iyo. Ang sabi ng Biblia, in verse 22, masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos. Dalawang attitude ng mahal na Panginoon. Yung kanyang kabutihan at the same time, yung kanyang kabagsikan. His goodness at the same time, His severity. Sabi ng Bible, mga minamahal, kabagsikan doon sa mga nahulog. Datapot ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan. At sa ibang paraan naman, ikaw ay puputulin. Amen. So pag hindi ka manatili sa kanyang kabutihan, hindi mo pahalagaan ang kaligtasan na binigay sa iyo, nandito ka na sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, pero ang kaligtasan na binigay sa iyo, mga minamahal, hindi mo pinapahalaga ng dupling klase ng pagpapahalaga ang kaligtasan na binigay sa iyo ng Panginoon. Mga minamahal, sabi ng Biblia, ikaw din naman ay puputulin. Pinutol nga ang orihinal na sanga, yun ang mga Israelita. Ikaw pa kaya, mga minamahal, na isang ulibong ligaw, isang hintel, na kung hindi mo pahalagan ang kaligtasan na binigay sa iyo, sino ka para hindi putulin ng ating mahal na Panginoon? Amen? Kaya, awa ang mga Kristiyanong hindi nagbibigay ng halaga sa kaligtasan na binigay ng ating mahal na Panginoon sa kanila. In the end, kayo din ang magsisisi. Repentance comes at last. Always comes at last. Yung pagsisisi ay palaging nasa huli. Walang pagsisisi na nauuna. Amen? Palaging nasa huli ang pagsisisi. At kapag hindi mo pahalagan ang kaligtasan na binigay sa iyo, mga minamahal, ikaw ay magsisisi. Iiyak ka. Ihikbi ka sa pagsisisi at paghingi ng kapatawaran. Pero alam po ninyo, kapag ang ating kaluluwa na ay itapon sa init ng apoy ng impyerno, kahit anong pagsisisi ang ating gawin, kahit anong paghikbi, pag-iyak, pagsigaw at paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan, once na ang kaluluwa natin ay naandun na sa init ng apoy ng impyerno, wala nang kapatawaran na inihain pa ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't napakahalaga na pahalagan natin ang kaligtasan ito. Everybody shout, praise the Lord. Maraming gusto ng kaligtasan, mga minamahal. Amen? Maraming naghahanap ng kaligtasan. Alam po ninyo yung isang testimony ng isang kapatiran natin, Tagaliloy po sila. Kami po ay loved ones po ito ng beloved wife ng ating beloved brother Juby. Pinatawag kami sa ospital para pagpilihans. At alam po ninyo, nandun kami, habag na habag po ko sa kalagayan ng kanilang auntie, mga minamahal, medyo may edad na po. Hindi makakilos, hindi makagalaw. Ang paa, hindi makagalaw. Ang kamay, hindi makagalaw. Pag tumatagilid, tinutulungan pa, mga minamahal. At sabi nila, walang ganang kumain, ayaw kumain, walang ganang kumain. Hindi rin po makatulog, mga minamahal. Komplikado ang sakit, komplikado ang karamdaman. Yung pinakamatindi niyang sakit, meron pong dugo sa kanyang puso. At kailangan, Webes po kami pumunta ron, sabi niya naka-schedule ang operation pag hindi Friday, Saturday. Pero Friday yung positive na schedule na siya i-operahan. Dahil kapag tumigas yung dugo na yon sa kanyang puso, magkukos ng blood clot, yung oxygen hindi papasok sa kanyang puso, yun po ang dahilan na madalas siyang himatayin, mag-collapse, mga minamahal. Dahil pala doon, may dugo sa kanyang puso. So kailangan yung dugo na yon ay makuha, maoperahan. Hindi lang po yun, meron po siyang tubig sa baga. Hirap huminga, nakakaawa, naka-oxygen, mga minamahal.
Pero alam po ninyo, talagang mabait ang ating pinakamamahal na Panginoon. Imagine, kapag siya'y magpa-opera, yung pinakamura na operasyon sa kanya, 500,000. Ha? Pinakamura na yon. Amen. Tapos, merong second option, siya'y ililaser yung puso niya para matunaw yung dugo. Worth of 1 million, mga minamahal ang kanilang babayaran. In taon, mga minamahal, mahirap lang. Amen. Pero makita mo ang mahal na Panginoon. God always make a way. Pag tinawag ka niya, pinili ka niya, ang Diyos mismo ang gagawa ng paraan upang ikaw ay makalapit sa Kanya. Sabi ko, Nay, huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Dito sa Jesus Miracle Crusade, buhay ang Diyos dito. Totoo ang Diyos dito. Yung mga bala nga tinutunaw ng mahal na Panginoon. Yan pa kayang tubig lang yan, dugo lang yan. Tatanggalin niya ng mahal na Panginoon. Ito'y paraan lang ng Diyos upang makakilala ka sa Kanya, upang lumapit ka sa Kanya. Dahil minsan ang tao kapag walang problema, walang sakit, walang karamdaman, ayaw lumapit sa ating mahal na Panginoon. Pero pag naghihirap na, may sakit na, gumagapang na, mga minamahal, sinubukan na ang gamot, sinubukan na ang ospital, sinubukan ng mga espiritista, wala ng pag-asa, lalapit na sa ating pinakamamahal na Panginoon. Last option nila. Amen? Ganun ang tao eh. Last option nila ang mahal na Panginoon. Say amen. Pero tayo mga naglilingkod sa ating mahal na Panginoon, kapag may problema tayo, may karamdaman tayo, may mga sakit tayo, mga minamahal, yung number one option, first option natin, palagi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Wala na tayong number 2 na option. Say amen. Wala na tayong number 3 na option. Yung number 1 option natin, kapag tayo may problema, ang mahal na Panginoon. Yung number 1 option natin, kapag tayo may karamdaman, hindi ospital, hindi gamot. Say amen. Say amen. Sabi ng beloved Mama Dear, nakakahiya para sa isang Kristiyano na papasok ng ospital. Amen? Totoo po yan. Dahil sabi ng beloved Mama Dear, kung ang lahat ay mananampalataya sa Diyos, mabankrupt ang ospital. Mabankrupt mga minamahal yung mga drugstore. Say amen. Kasi, bakit ka patatakbo ng ospital? Bakit ka pa gagamit ng gamot? Kung alam mo naman na buhay ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Diba? Say amen. Say amen. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Siya aming ipinanalangin, mga minamahal. Sabi ko, mahal na Panginoon, hindi kami ang manggagamot, ikaw ang manggagamot. Mahabag ka lang sa Kanya, mahal na Panginoon, sapat na. Linihans namin, mga minamahal. Alam po ninyo, umuwi kami. Tumawag, mga minamahal, yung kanyang pamangkin. Ang sabi namin sa akin, Kuya, maraming salamat sa mahal na Panginoon. Yung auntie ko, nakakain na ng maayos, nakatulog na ng maayos. Sinek ng doktor dahil may aparatos na nakalagay sa kanyang puso, sa kanyang baga, para mga minamahal, palagi po nilang mamonitor yung dugo at saka tubig sa baga. Mga minamahal, kalahati na lang yung natitira. Amen. Nung Sabado, tumawag sa akin, mga minamahal, Friday ng gabi, ako po'y nasa Ayala. Ang sabi niya, Kuya, talagang pinagpala, pinayagan na sila ng doktor na lumabas. Wala nang operasyon. Yung dugo sa baga na wala, yung dugo sa puso na wala, yung tubig sa baga na wala, mga minamahal. Yung mga aparatos na nakabit sa kanya, tinanggal na lahat ng doktor at sila hinayaan ng lumabas, mga minamahal ko ng ospital. Ngayong Monday, dapat sana Saturday lalabas sila, pero sabi ng anak, doon na lang sa Monday. Para pagkatapos, paglabas nila ng ospital, diretso sila dito sa ating pastoral house, sila'y tatanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Kaninong gawa ito? Ito'y gawa ng makapangyarihang kamay ng ating mahal na Panginoon. Siya mismo ang gumagawa ng himalang kapamaraanan para sa kanyang mga tinawag at sa kanyang mga pinili upang sila'y mahipo, mga minamahal at lumapit, tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po'y nangyari sa atin, mga minamahal, ng ating nakita ng ating dalawang mata, ang pagkilos ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Hindi tayo nag-alinlangan lumapit, hindi tayo nag-alinlangan tumanggap sa ating mahal na Panginoon, at hindi po tayo nagkamali ng paglapit sa mahal na Panginoon dahil ang pagpapala nating tinanggap mula ng ating paglingkuran ng Panginoon ay hindi na mabilang sa mga daliri ng ating mga kamay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya salamat sa pagtawag ng Panginoon. Kaya nung kanina, kinakanta yung
sukdulang biyaya, hindi ko mapigilang sumigaw, umiyak. Dahil alam po ninyo, iniisip ko, what is the word sukdulan? Yung ibig sabihin ng sukdulan, umaapaw. Yung parang balde na nakasahod sa isang gripo, na kahit puno na, tuloy-tuloy ang agos ng gripo, umaapaw yung tubig. Just imagine, i-picture out natin. Nakita natin ang isang balde na umaapaw ang tubig. Ganun ang biyaya ng Diyos. Sukdulan. Walang hangganan ang biyaya habag ng Panginoon sa atin. At sinong hindi maglilingkod sa kabutihan ng Panginoon na ginawa niya sa buhay natin? Sabi ng Bible, ng kanta ng awitin, inakap mo ko sa aking karumihan. Masyado tayong madumi, mas marumi pa tayo sa basahan. Kung basura-basura tayo, amen? Amen? Kung baga sa literal na pangunawa, punit-punit ang ating damit, tayo po ay punong-puno mga minamahal ng dumi, marungis tayo masyado, pero ang Diyos hindi nandiri para yakapin ka. Hindi nandiri ang Panginoon para yapusin ka, mga minamahal, at akayin ka sa paglilingkod sa Kanya. Basahin natin last verse, Ephesians chapter 2, verse 1 up to verse 4. Amen. From the book of Ephesians chapter 2, verse 1 to verse 4. And you hath he quickened who were dead in trespass and sins, wherein in time past he walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that how worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in time past in the lust of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. But God, who is rich in Amen. mercy, for his great love wherewith he loved us. Praise God. Amen. Ganito tayo karami. Pakinggan po ninyo ng mainam. Ito ang buhay natin noon. Yung ating former life, yung ating previous life, na wala pa tayo sa Panginoon. Ganito tayo kadumi, mga minamahal. Pero kahit marumi tayo, hindi po nandiri ang Panginoon na tayo po ay yakapin. Basahin natin ang Biblia. Praise the Lord. Aklat ng mga taga-Epeso, Kapitulo 2, versikulo 1 hanggang 4. At kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalangsang at mga kasalanan na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin, ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, ng ating ginagawa ang mga pita ng laman at pag-iisip. At tayo'y nooy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. Amen. Ngunit ang Diyos, palibhasa'y mayaman sa awa, Amen. dahil sa kanyang malaking Thank you, pag-ibig Lord. sa kanyang iniibig sa atin. Thank Amen. you, Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. In the book of Ephesians, chapter 2, verse 1 to 3, the author exposed the life of every man without the Lord. Kanya pong expose po niya yung buhay ng mga taong wala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sila po ay buhay. They are physically alive, but they are spiritually dead. Buhay ang kanilang katawan, pero sila po ay patay sa spiritual. That is because of their wickedness. That is because of their mga minamahal transgression, their trespasses. They are physically alive, but they are spiritually dead. Ang sabi rito, mga minamahal, unang-una, we are dead because of our trespasses. Tayo pong lahat ay patay dahil sa ating mga kasalanan. Buhay ang ating physical na katawan, pero tayo po ay patay dahil hiwalay tayo sa Panginoon dahil sa ating kasalanan.
Pangalawa, we walk according to the influence of this word. Ang buhay natin, mga minamahal, namumuhay tayo, hindi spiritual ang ating pamumuhay. Lumalakad tayo sa lupang ito ng ating paglakad ayon sa pamumuhay ng mga taong makasanlibutan. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Worldly life, yung ating buhay noon, makasanlibutan ang ating buhay noon. Ngunit ngayon na naglingkod tayo sa mahal na Panginoon, ang buhay natin ay naging spiritual na po. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabi rito, mga minamahal, we walk according to the influence of this word. Ang pangatlo, we are controlled by the power of the prince in the air, the spirit that worketh into the son of disobedient, mga minamahal. Tayo po ay kontrolado ng masamang espiritu. Amen? Kaya masaya tayo kapag nagagawa natin ang kalooban, mga minamahal, ng ating Diyos na sinasamba noon. We are influenced, we are controlled by the power, mga minamahal, of evil. Tayo po ay kontrolado ng masamang espiritu. Kaya ang ating ginagawa ay pawang kasamaan, pawang karumihan, pawang karumaldumal, pawang mga minamahal marumi sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ayaw natin ng ganitong uri ng pagsamba. Ayaw natin ng ganitong uring gawain. Ayaw natin ng ganitong uri ng pagpupuri. Kinamumuhian natin ang ganitong uri ng gawain, mga minamahal. Dahil hindi natin alam, we are possessed, we are influenced by the power of evil spirit. Kaya't ang ating ginagawa ay pawang paglabag sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Tinanggap natin ang ating mahal na Panginoon. Tayo po ay pinuspos ng banal na espiritu ng ating dakilang Diyos na sumpungan po natin ang kalayaan, mga minamahal, mula sa pagkaalipin ng batas ng kasalanan at batas ng kamatayan. Pang-apat, we are living in the lust of the flesh. We are fulfilling the lust of our flesh and the lust of our mind, mga minamahal. Ang ating binubusog, yung pita ng ating laman, yung pita ng ating isip. Wala tayong oras sa pagbigay papuri at pagluwalhati sa ating pinakamamahal na po. Yun ang buhay natin noon. Wala tayong oras sa mga spiritual na mga bagay. Hindi tayo marunong magpuri, hindi tayo marunong manalangin, hindi tayo marunong umawit, hindi tayo marunong maglingkod ng ganitong uring paglilingkod. Kaya makita mo, tayo po'y mga ligaw, mga minamahal noon. Ngunit salamat sa mahal na Panginoon dahil sa unang dalangin ng ating kagalang-galang na pastor, tayo po ay naakay sa tamang paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. We are born and called the children of wrath. Tayo po ay sinilang at ang tawag sa atin, anak ng kapuutan, mga minamahal. Tayo po ay nakalaan, mga minamahal, sa pagkawasak, sa pagkasira, at pagkapahamak ng ating kaluluwa. Kung hindi po dumating ang Panginoon sa buhay natin, we are all totally condemned. Wala tayong kaligtasan. At maraming salamat sa ating mahal na Panginoon na isang araw kumatok ang kaligtasan sa atin. Sa verse 4, mga minamahal, ang pagsabi, but God who is rich in mercy. Dahil sa ating Panginoon ay mayaman sa kahabagan, mayaman sa biyaya, kinahabagan tayo ng Panginoon at inakay sa kanyang banal na gawain. Mga minamahal, purihin natin ang ating dakilang Diyos. Sa mga oras nito, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Sukdulang biyaya. Ariin nating biyaya ito, mga minamahal, na ang kaligtasan na nasa ating mga kamay ay higit pa sa ginto. Ariin natin ang kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoon, higit pa sa anumang kayamanan, hindi matutumbasan ng anumang halaga. Ang kaligtasan ay binibigay ng mahal na Panginoon sa iyo at sa akin. Grabing pag-iibig ng mahal na Panginoon. Kahit tayo po ay isang taong makasalanan, tayo po ay marumi sa paningin ng ating mahal na Panginoon, pero inakap tayo ng Diyos, mga minamahal, mula sa ating karumihan. Ang habag ng Panginoon ay totoong sukdulan. Huwag natin pabayaan ang kaligtasan ito. Bagkus yakapin po natin ito ng mahigpit, higit pa sa pagpapahalaga natin sa ating mga sariling mga buhay. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon.
Thank you, Lord, sa pagyakap. Salamat sa pagyakap mo sa amin. Hindi ka nandito sa aming kalabihan. Hindi mo kami pinagdirian, mahal na Panginoon. Kami iyong lapos. Kami iyong hinakap ng maigpit, mahal na Panginoon. Ramdam namin ang maigpit mong yakap mo, Diyos. Salamat. Pinupuri ka namin, Diyos. Salamat sa nag-umapaw na biyaya, mahal na Panginoon. Kung iisipin lang, hindi kami karapat-dapat sa iyong habang, mahal na Panginoon. Ngunit ikaw ang Diyos na walang pinipiling tao. Hindi mo tinignan kung sino kami, kung ano kami. Hindi mo tinignan kung saan kami nagmula. Kung gusto yung nakita ko, ang mga puso na nagpaglingkod sa iyo. Hallelujah! Unawain natin ang mensahe ng awiting ito, mga minamahal. Thank you, Jesus. Hallelujah. Habang hindi karapat-dapat pagkukulang at wagas mo basta. Habang wala kakayanang masulian, ikalulugi sa lahat
bayad, mahal na Panginoon. Wala kaming may babayad, kundi ang paglingkuran ka. Wala kaming may babayad sa kabutihan mo. Kundi ang paglingkuran ka, mahal na Panginoon. Salamat sa iyo, nagpapasalamat sa iyong paglingap sa amin. Salamat, Lord, sa pagtanggap mo. Kami, masahan lang, mahal na Panginoon. Marumi kami sa iyong harapan. Ngunit hindi mo kami pinandirian. Hindi mo kami pinandirian, mahal na Panginoon. Hinakap mo kami. Mahigpit na pagyakap, mahal na Panginoon. Damang-dama namin. Damang-dama namin ang iyong pagyakap. Sa gitna ng mga problema at kahirapan, mga pagsubok, awat sa buhay sa aming paglilingkod. Ramdam namin ang higpit ng iyong yakap, mahal na Panginoon, sa amin. Hindi kami karapat-dapat, ngunit kami iyong kinamagan, mahal na Panginoon. Kaya tunay na nararapat. Nayakapin namin ang mahigpit ang kaligtasan ito na binigay mo sa amin. Umiibig kami sa iyo, mahal na Panginoon, na higit ka rin naman. Iniibig ka namin higit sa anumang bagay dito sa lupa. Iniibig ka namin ng lubusan, mahal na Panginoon. We love you so much, Lord Jesus. We love you so much, Lord. Hallelujah. Minamahal sa mga oras na ito, tayo may nadako sa ating banal na hapunan. Ihanda natin ang ating sarili sa pagkain ng tinapay at pag-inom ng ubas. Ito'y ginagawa natin, mga minamahal, pag-alala sa ating mahal na Panginoong Jesus. Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, sa aklat ng unang Korinto, kabanata 11, talata ay 26. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay at inumin ang saro, ay inihayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang dumating siya. Kaya't ang sino man na kumain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon nang hindi nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng saro. Tayo po'y manalangin sa oras na ito habang ramdam natin ang pag-ibig ng Diyos.
Habang ramdam natin ang presensya ng mahal na Panginoon, ito'y patunay ng pagpapatawad. Tayo po'y makasalanan, may mga pagkukulang tayo bilang tao. Ngunit mabait ang Diyos. Handang magpatawad ng mahal na Panginoon, minamahal. Handang magpatawad ng Diyos. Tayo mo'y manalangin, mapagpalang ka man namin sa langit, makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoong Jesus, Ikaw ang higit na kakapatid ng lahat ng bagay. Iyong pati ng laman ng aming puso, ng aming isip. Batid po ang aming mga pagkukulang. Hallelujah. Batid po ang aming mga kahinaan. Alam, Panginoon, patawarin mo kami. Patawarin mo kami. Linisin mo ang aming puso, ang aming isip. Wala sa aming mga pangaral mo. Sa mga manggagawa, sa mga mag-aawit na narito, mula sa mga manunugtog, sa lahat ng aming mga kapatiran, maguhan at mga natihan man. Wala kaming may kukubli. Wala kaming may tatago. Kaya sa'yo lahat ng bagay. Gawin mo kaming karapat-dapat sa aming pagkain ng tinapay na ito at pag-inom ng upas. Hugasan mo kami sa pagitan ng iyong banal na dugo na tumigis sa krus ng Kalbaryo. Pakahugasan mo kami ng iyong banal na dugo. Sa pangalan ni Jesus, unang dalangin ng aming mahal na pastor. Make us holy, Lord. Make us worthy. Make us pure. There is Jesus. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sa oras nito, minamahal, hawakan po natin ang tinapay. Ang tinapay na ito ay simbolo ng katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng banal na Biblia, aklat ng unang Korinto, kabanatay 11, ang talatay 23, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo ng Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipinagkanulo. Siya'y dumampot ng tinapay at nang siya'y makapagpasalamat, kanyang pinagputol-putol ang tinapay. At ito ang kanyang sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala ninyo sa akin. Kainin natin ang tinapay. Hawakan natin ang ating mga ubas. Sabi ng Biblia, at gayon din naman, nang hinawakan ng Panginoon ang saro pagkatapos ng makahapon, at ito ang kanyang sinabi, ang sarong ito'y bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala ninyo sa akin. Inumin natin ang sarong ito. Purihin natin ang Diyos. Pasalamatan natin ang ating mahal na Panginoon. Napakabuti ng ating bigyan ng Diyos. Walang kasing buti ang mahal na Panginoon. Salamat, Lord, sa kaligtasan. Salamat sa pagtawag mo. Salamat sa pagpili mo sa akin. Salamat, Lord, sa pag-aamay mo ng iyong buhay. Salamat sa iyong pag-ibig
you, Jesus. Thank you, Jesus. Minamahal, tayo po'y sama-samang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Malagay na ating mga panalangin, ating mga pagpapasalamat sa ating nagilang Diyos. At tayo tinawag, pinili, kinahabagan ng mahal na Panginoon. Huwag tayong magsawang pasalamatan ng Panginoon sa lahat ng kabutihan na Kanyang ginawa sa ating mga buhay. Tayo po'y manalangin sa ating mahal na Panginoon, tayo po'y panghawakan. Patatagin tayo ng Panginoon sa gitna ng mga pagsubok, manatili tayo naglilingkod hanggang sa araw ng Kanyang banal na pagdating. Let us pray. Mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan mo, mahal na Panginoong Hesus, kami buong pusong nagpupuri, nagpapasalamat kami, mahal na Panginoon, sa iyong pagyakap sa amin, sa gibla ng aming karumihan, kasalanan. Kami hinapos mo ng mahigpit, mahal na Panginoon. Salamat sa dakilang biyaya. Kami inakay mo sa buong katotohanan nila ng misteryong ito. Aming naranasan na iyong pag-ibig, aming naranasan na iyong kahabagan, ang iyong pag-iingat, mahal na Panginoon, katugunan sa aming mga panalangin. Hindi mabilang ng mga pagpapalat biyaya na aming tinanggap mula ng araw na ikaw ay aming paglingkuran, mahal na Panginoon. Aming dalangin na patuloy mo kaming panghawakan sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa mga pagsubok, sa mga problema, sa mga hamon sa buhay, sa mga dagok sa buhay na aming kasalukuyang kinakaharap at kakaharapin pa. Sa ganang amin, wala kaming magagawa. Mahina kami, mahal na Panginoon, wala kaming sapat na lakas. Tulungan mo ang aming mga kapatiran, kaming mga manggagaw mo sa lahat ng aming kapatiran narito. Panghawakan mo kami, Panginoon, mula sa araw na ito hanggang sa araw ng iyong banal na pagdating. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa point of contact, mga minamahal, ipatong po natin ang ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawan, may karamdaman sa lahat ng ating mga viewers. Mga minamahal, ipatong po ninyo yung mga kamay sa mga screen ng inyong mga gadget. At sama-sama tayong manalangin, mga minamahal, sawayin po natin karamdaman gumaling, problema malutas sa pangalan ng ating mahal na Panginoong Hesus. Let us pray. Mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihan mong pangalan, Kristo Jesus, pangalan na ibinigay sa silong ng langit at ibabaw ng lupa na isang sukat lamang naming ikaligtas. Iunat mo ang iyong mapagpalang kamay, Panginoon, ipatong ito sa ulo ng bawat isa sa amin. Leading prayer for beloved honorable pastor, in the mighty name of Jesus, hallelujah. Pride, carnality, stubborn spirit, sickness be healed, infirmities cast out, problem be solved, demos of leukemia, cancer, TB, diabetes, mga panghihina, panlupaypay, panalamig, pag-alinlangan, kahirapan, kawalan, hadlang sa mga pagpapala, hadlang sa mga katugunan sa mga panalangin, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Cast out, cast out, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoong si Kristo at luwalhatiin ang dakilat banal na pangalan ng Diyos. Tayo po natin tumayo, minamahal. Ating pong itaas ang ating dalawang kamay. Shout 3 times, malakas. Shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. And then jump 3 times, express our love toward dearest Papa Jesus. Hallelujah! Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. I love you, there is Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng kapurihan, kaluwalhatian at pagsamba, pagdadakil at parangal ay nauukol po lamang sa ating buhay at nag-iisang Diyos sa matamis at mapagpalang pangalan ng ating mahal na Panginoong si Kristo. Luwalhatiin ang ating mahal na Panginoon. Salamat sa Kanyang pag-ibig. Salamat sa Kanyang banal na presensya na kumilos ng mainam sa ating kalagitnaan. Mga minamahal, napakasarap pong magpuri, maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Amen. At para po sa ating mga announcement, at bago tayo dumako sa ating pong mga additional announcement, tayo po muna dumako sa ating special love offering. Mga minamahal, sa mga panahong ito ay naglilikom po tayo ng financial regarding po sa preparation po natin para po sa ating anniversary crusade. At ang Diyos po ang magpala, patuloy tayong magbigay na may katapatan. Kindly, beloved brother Joshua Ignacio, pananalangin sa ating sa ating pong special love offering. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Ibigin mga hermano, hermana, ito do kita labantay asa datong mga mano para rason ng atong Diyos, poderoso Señor Jesucristo. O Dios, poderoso Señor Jesucristo, tagi kami tadali di amon espesyal de ofrecimiento de amor para contigo,
Tapidi kami bendito mga bendiciones con el damon mga hermano, hermana, que permito soportar. Dito yung iglesia, también con el damon mga hermano, hermana, que redale, pero no hay cosa dale. Bendito kanila mga bendiciones. También tapidi kami bendito mga bendiciones kanamon todo, príncipe ng mga bata, hasta ng mga biho, ibihe damon mga hermano, hermana. Inauna reso, digamos, honorable, amable pastor, Will Disrada Almeda, el gloria y alabanza con el di aton Dios, poderoso, Señor Jesucristo. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless po sa mga kapatid po nating patuloy na nagbibigay, nagkakaloob para sa gawain ng ating mahal na Panginoon sa ating pong mga services, mga minamahal every Wednesday. Huwag po natin kakalimutan. This coming Wednesday po, ang ating banal na gawain, mga minamahal, ay alas 4 ng hapon at alas 8 ng gabi. Tayo po ay matatapos. At sa ating overnight prayer, alas 10 ng gabi, tayo po ay nagsisimula at madaling araw ng Sabado, alas 3 ng madaling araw, tayo po ay natatapos. Ito po ay umaga na po ng Sabado. Araw ng Linggo, mga minamahal, ating pong general worship, alas 10 ng umaga, at tayo po ay matatapos alas 3 ng hapon. This coming Sunday ay celebration po ng ating 25th anniversary ng ating Talipaw Peace Mission. Mga minamahal, tayo po ay magpapasalamat sa Panginoon sa loob ng 25 taon, mga minamahal na anibersaryo para sa ating dakilang tagumpay na pinagkaloob sa atin ng Panginoon sa pag-akyat ng ating kagalang-galang na pastor kasama ng mga 12 prayer warriors, mga minamahal. Sila po ay nakarating ng buhay at nakauwi ng buhay, dakilang tagumpay ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. Kaya this coming Sunday, celebration po natin ng ating Talipaw Peace Mission. Bring in share po tayo, mga minamahal. Magdala po tayo ng pagkain. Amen. Dahil anniversary po natin ito, magdala po tayo ng pagkain na ating pwedeng pagsalo-saluhan para pagkatapos ng ating banal na gawain ay meron po tayong makakain, mga minamahal. At bring in share po ito. Dagdagan po ninyo yung mga baon ninyong kanin, yung baon ninyong ulam para may share po natin sa iba, mga minamahal. At least matikman po namin yung mga specialties po ninyo. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. Ulitin ko po, this coming Sunday, October 5 po, mga minamahal, ang ating anniversary, 25th year anniversary ng ating Talipaw Peace Mission. At right after po ng ating banal na gawain, kaili huwag po munang uuwi, ating beloved adult choir, meron pong practice, at beloved choral group and mimers, mga minamahal, meron pong practice. At magtulong-tulong po tayo, mga minamahal, especially sa mga choir members, mga minamahal, sa pagpatong-patong ng ating mga upuan. At kaili po, mga minamahal, maglinis po tayo para at least iwanan natin yung ating chapel na mga minamahal malinis. Yung mga dumi, pulutin natin, ilagay natin, mga minamahal ko, sa basurahan. Ang Diyos po ang magpala sa ating lahat. At sa ating pagsakay, sa ating pagtawid, sa ating mga pagmamaneho, sa may mga sasakyan, dahan-dahan lang po ng pagmamaneho, dahan-dahan ng pagtawid, sa pagsakay, para payapa at ligtas po tayong makarating sa ating mga sariling mga tahanan. At for the meantime, yung ating mga project dito, ating po muna itong ipostpone, mga minamahal, dahil mag-focus po tayo sa ating darating na church anniversary crusade this coming October 26. Ang ating pong venue, ang ating PETSA ay fix na po, mga minamahal, October 26. Pero yung ating venue, mga minamahal, last Monday, naghanap po kami, itong Monday nagdaan, naghanap po kami ng venue, mga minamahal, sa buong city ng Zamboanga. Meron po kaming siyam na napuntahan, mga minamahal, na mga Colosseum, gymnasium, mga minamahal, na possible po nating magamit. Pero ang iba doon ay hindi po natin pwedeng magamit dahil occupied po yung kanila pong mga minamahal gymnasium at Colosseum, or rather mga minamahal, kagaya po dito sa Southern, mga minamahal, October at saka November, nakabuking po sila dahil meron pong liga, mga minamahal. Amen. Yung iba naman ay hindi tayo pwede makagamit dahil wala po silang parking area. Kaya mag-pray po tayo na, mga minamahal, ang Diyos ang pumili ng sapat na lugar kung saan tayo pwedeng gumamit. Lalabas po tayo, mga minamahal, dahil krusada ito. Amen? Hindi pwedeng magkrusada tayo ng dito lang. Pwede ba yon? Dito lang tayo magkrusada? Hindi pa pwede, no? So, kailangan lumabas tayo. Ang habol natin ito at the same time,
daos tayo ng ating anniversary at the same time, tayo po ay makapagkrusada. Soul winning po ang habol natin dito. Mamimigay po tayo ng leaflets, magsa-sounding po tayo, magkakabit po tayo ng streamers along the city ng buong Zamboanga, mga minamahal. At the same time, magdadaos tayo ng ating church anniversary. So tayo pong lahat ay magkakaisa, magtulong-tulong, financially, suportahan natin ang pangailangan ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Ito po once a year lamang po nating isinasagawa, mga minamahal, para maluwalhati ang dakilat banal na pangalan ng ating mahal na Panginoon. Magsimula na po tayo, mga minamahal, na mag-alay ng mga pag-aayuno. Kaili po, para sa ating mga beloved mga choirs, mga ginagamit sa pulpito, sa ating mga instrumentalists, sa lahat ng ating mga kapatiran. Lahat po tayo mag-alay ng pag-aayuno para po sa tagumpay ng ating darating na church anniversary, mga minamahal, this coming October 26. Lobby ng ating mahal na pang this coming Sunday ay may update na po namin kayo regarding po, mga minamahal, sa venue na ating gagamitin. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoong si Kristo. At wala naman po tayong ibang mga announcement. Tayo na lamang po itumayo at tayo po sama-samang manalangin, mga minamahal, sa ating pong pagtatapos, sa aking binibigyan pong pagkakataon, sa ating minamahal na kapatid, kay beloved Brother Ricardo Arong, para sa ating closing prayer. Lahat po tayo sama-samang manalangin, minamahal, at pag-ingatan tayong lubos ng ating mahal na Panginoong si Kristo. Praise the Lord. Mapagpalang man ng Diyos na magpapalayan sa lahat. Diyos na may likha ng langit at lupa. Pinakamamahal na sa mga oras na ito. Marami salamat sa matagumpay namin panambahan. Mula pa MC, Hallelujah, Joyful Song, Solemn Song, sa mga pagbibigay ng kasampung bahagi at mga handog at mga testimonies. Higit sa lahat ang ebanghelyo ng kaligtasan, aming napakinggan dalan ng mga ngaral. Marami salamat sa iyong banal na presensya, pinadama mo sa bawat isa sa amin. Nagkaroon ng kagalakan ng aming mga puso habang kami, hallelujah, nakatapos sa aming banal na gawain sa araw na ito. Marami salamat na pagtagumpayan namin ang Holy Supper sa araw na ito. Hallelujah. Marami salamat, mahal na Panginoon Jesus, sa pag-ingat mo sa amin mula pa noong simula kaninang umaga hanggang sa mga oras na ito. At sa aming pagsamantalang paghihiwalay, ingatan mo kami, ihatid mo kami ng luwarat sa aming kanya-kanyang mga tahanan. At balik mo rin kami sa araw ng may gawain sa lugar na ito at muli ka namin sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ito po samot dalangin sa pangalan sa Kristo namin Panginoon. Amen. We love you so much, our beloved brethren, and just loves us more. Tayo pong lahat ay magkamayin. We are dismissed in Jesus' name. God bless us all. God bless us all. Amen and amen. So magpapalayan, come forward na lamang po dito sa harapan sa magpapakouncil sa ating preachers area. At dahan-dahan po tayo sa pagsakay, sa pagtawid, mga minamahal. At pag-ingatan po tayong lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. God bless us all. Amen and amen. Hallelujah.